Okay, good morning. Ngayon ay November 15, Sabado. So, medyo magulo pa dito. Pero unti-unti nang nating malilinis yan. So, balikan lang natin transfer natin. Ang daming na damage. Kasi, one reason kaya ganyan nangyari dyan is, yan, napansin nyo, sobrang nipis nung dahon. Hindi dahil ang naging problema kasi niyan, nung nasa seedling tray sila, ay nagko-compete na sila sa space. Ayan, dami nga namatay doon. No? Well, understandable naman yan. Kasi, since malalaki na sila, parang more than 2 weeks na, nagko-compete na sila sa space. So, ang nangyayari is, naglilegi yung dahon nila para makakuha lang ng sunlight. Masyado ng siksikan. So, yun yung isa sa isosolve ko rin sa susunod. Kung anong pwedeng gawin doon. Tsaka, dahil 22 days old na sila nung tinransfer ko, or 23 days, maraming na-damage na roots. Ayan. Kaya, ayan, talagang inaasahan ko maraming magiging problem. So, yung seedlings ko ngayon, na nandun sa indoor nursery, kung hindi ko pa kasi ito agad magagawa, siguro by Monday or Tuesday ko pa ito matatapos. Kasi wala akong paglalagay ng bakal, nandun yung sasakyan sa garahe. So order kasi tayo ulit ng bakal sa Lunes. Tapos kailangan na naman natin dito is tatlong 3 meters para sa patungan. Ayan o, yung patungan na ganyan. Yun nga, walang space. Hindi ko agad nagawa. So Tuesday pa. So ang bala ko, yung next batch natin is doon muna. Lilinisin ko agad yung nandun. Palagay ko hindi na rin naman panahon ng trips. So, sana wala nang trips. Anyway, ayan. So, nagre-ready na tayo for harvest na to. So, yung una kong tinarget na tindahan ay meron na palang gano'n sa kanila, nagsusupply. So, ayaw ko namang kalabanin yun. Pero titingnan ko yung ibang tindahan na malapit doon kung meron. Kung wala pa, offera natin sila na tayo magsusupply sa kanila. Pero ito, mga konting laki pa siguro. Yan. Pero nakita niyo yung red? Grabe yung red, oh. No? Maganda rin yan. Siguro dahil hindi sobrang init, yung part dito is hindi naman masyadong nahuli sa paglaki. Kasi di ba madalas ito yung mga namamatay. Yan. So, isa pa. Ito okay naman. Ayan. So ayan, talikuran na sila. Hindi ko lang alam kung pantay, pero hindi pa naman importante sa atin kung pantay or hindi. So makakaldaan ka na sa gitna. Ito yung sinasabi ko sa inyo na i-clip lang muna natin tong mga net dito sa taas, tapos yung sa baba iipit natin para iangat-angat na lang natin sila pag mag-harvest tayo. So far, hindi naman siya pinapasok ng ibon. So wala tayong problema dyan. Tapos ito, ayan. Tsaka mapansin nyo, tinanggal ko na. Kasi yan yung net eh. Ayan, tinanggal ko na yung net sa taas. So yung pinakataas, hindi ko abot. Hinila ko na lang yung net, kaya may mga punit-punit tong bandang taas ng net. Kasi nga, hinatak ko na lang siya. Hindi ko siya abot eh. Kahapon ko yan tinanggal. Ayan, wala na. So ito, since wala pa rin tayong nabili na 1/2, hindi ko sure kung bakit eh. Baka walang 1/2 na na size. Ang sabi yata mga 3/4. So dahil doon, bumili na ako ng clip. Hindi ba ito? Yung clip na to. Bumili ako ng mas malaki. Kasi 20 ito eh, 20 mm. Bumili ako ng 25mm, 50 pieces. So baka dun sa mga susunod nating taniman, yun yung i-implement natin. Okay? So magwo-walking din ako ngayon. Tapos 1 oras lang kasi may gagawin pa rin ako. So ayan. So ito na yung next na for harvest natin. Meron pa ako na harvest doon, pero konti na lang din naman yun. Tsaka from the start naman, alam natin na hindi dispose natin. Tapos, yung una nating batch sa Easy Hydroponics 101 natin, ready for harvest na pala yun last week. So, hindi naman ganun kalaki, pero at least pwede na. I mean, para sa learning experience, pwede na.
At hopefully masubukan nyo yun kung gusto nyo talagang mag-start. Yung start kasi na yun, very economical. Hindi nyo kailangan ng malaking investment. Kailangan nyo lang is bottled water or any container. Siyempre nutrient solution. Kailangan nyo lang nung panukat. Ang ginagamit ko is yung injection. Tawag doon. Basta yun. Para sa 3 ml, kasi 3 ml yung sukat natin. Subukan nyo na rin. Mag-experiment kayo ng 5 ml, 4 ml. 4 ml muna, tapos 5 ml. Sukatin nyo, tapos mag-testing kayo. Para alam nyo kung ano bang best na timpla dyan sa location nyo. And sa palagay ko yung timpla, nagva-vary din. Depende sa panahon. Lalo na pag rainy season, tsaka summer, yan. Magbabago yan. Tapos, dito, siguro next year, kung mapansin nyo ito, pinaplano ko maglagay na dyan, net shade. Ang tanong lang is kung paano yung magiging implementation natin, paano yung setup niya para mas madali. Aralin ko pa yon kung paano ko siya may implement dyan. Pero may na-imagine na ako kung paano ko siya gagawin, pero kailangan natin ma-implement. Ayun. So yun, kaya ko siya dinesign ng ganyan is para na rin sa net shade. Kaya multi-purpose naman yung ginagawa nating design. And ito pa, napansin nyo ito, open to Tapos ito open to. So bala ko magkaroon yung connector dyan, tapos paangat konti. Siguro up to 1.6 or 1.7 meter. Tapos magko-connect siya dyan, Tapos yun yung magiging bubong natin dito. Tapos yung net na ito, na dating pangharang na manual, iaangat natin doon para may harang na siya na net dito. Tapos, ito, magkakaroon ng pinto. Ayan. Tapos close yun sa kabila. Depende kung dalawang pinto ang gusto natin gawin. Ayan. So, meron ka ng entrance. Hindi ka na mauulanan pag mag-harvest ka dito. Tapos, hindi mo na kailangan iangat kasi nga, nire-design na natin, nakaangat na siya dyan sa kabila. Yun yung mga future redesign na iniisip ko. Para lang mas maging accessible yung farm dun sa nag-aalaga. At syempre, isa pa, kung napansin nyo, is masikip yung spacing. At saka medyo hindi naman sobrang haba, pero medyo malayo siyang abutin. No? Medyo mahirap. Pero palagay ko kaya naman kasi napapasok ko yung paa ko dyan para ma-extend ko yung kamay ko, abutin yung pinakadulo. Ayan. Kasi mahaba yan Ayan. Tapos abutin mo yung dulo. Ayun. Siyempre gusto ko mas mataas dito sa 1.2 pero nag-start muna tayong 1.2. Hindi ko sure kung iangat ko ng 1.4 yung susunod. Kasi pag inangat natin ng 1.4, magiging 1.3 yung kabila. Although mas mataas, mas magastos ka naman sa bakal. Ayan. Yun lang yung mga i-consider nyo kung gusto nyo ng mga ganun design. Pero adjustable siya. Ito pang maganda nito. Ito yung mga poste, itong mga sides. Naka-fix na siya, 'di ba? Pwede mong i-adjust to, itong taas. Pwede kang gumawa ng pang 2x1 na haba. 2 meters ang haba, tapos 1 meters yung width. Ang a-adjust mo lang is ito. So, gagawa ka lang ng pang 2 meters. Then, yun yung ikabit mo. Ang kailangan mo dun is mga tatlong sides. Yan. Ito kasi, 4 na sides Kasi, 3 by 1 So, ano siya? Adjustable. Yun yung nakikita ko. Kaya, possible, yung mga ibang design natin, na kunin ko yung mga bakal, tapos i-convert ko ng ganitong design. Yung side. Para madali siyang i-adjust kung gusto natin ng 2x1, ng 1x1. Ang magbabago lang is itong taas, tsaka yung baba, yung pang support. Yan. Mga support lang magbabago. Yun yung nakikita ko sa design na yan. Anyway, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo, especially yung bago nating transfer. Kasi nga, naasahan ko maraming mortality mangyayari dyan. Hopefully, makabawi tayo sa mga susunod. And ito,
ay mahanapan na natin ng panibagong pagdadalhan. Isa pang pagdadalhan, kumbaga. Isa or dalawa. Depende. Tingnan natin. Yun lang. Thank you very much. And hopefully wala munang mga bagyo kasi may hirapan ako mag-adjust. Sobrang tago na rin ng mga alaga ako ditong tanglad. That's it. Thank you very much. Bye-bye.